up mga Lods? For today's video po, pag-uusapan po natin yung mga bagay na huwag na huwag mong gagawin sa isang babae para hindi mamatay yung pagmamahal niya sa'yo. At proceed na nga po tayo kagad sa number 1. Sabihan o tuksuhin siya na pangit at mataba na siya. So ito po yung mga salitaan ng mga lalaki minsan sa kanilang mga jowa, lalong-lalo na sa kanilang mga asawa. Nasasabihin sa kanilang asawa, ay ang taba mo na, ay ang pangit mo na, ay losyang ka na. Tandaan nyo Lods, kahit pabiro po yan ninyong sinasabi sa isang babae, sobrang sakit po yan para sa mga babae. So karamihan po sa mga babae, pangiti-ngiti lang yan, patawa-tawa lang yan. So bibiruin ka niyang pabalik, pero deep inside, masakit yan sa kanila. So isa po yan sa mga salita ng aming mga asawa or aming mga jowa na ayaw namin marinig. Kasi po, ang pangit po yun sa pakiramdam. So alam ko may mga lalaki talaga na bukong bibig to. Ang taba mo na, pangit mo na, kahit mabiro. So hindi niyo alam dahil sa salita na yan, lumiliit yung pagtingin ng mga babae sa sarili nila. At dahil dyan, namamatay ang pagmamahal niya sa'yo. So kasi nga, dinadown mo siya. So parang pakiramdam namin ay dinidiscriminate nyo kami. Dahil nga sa pakiramdam na yon, unti-unting namamatay ang pagmamahal namin sa isang lalaki. So yan po yung mga bagay na hindi nyo alam, pero nangyayari po talaga yan sa isang relasyon. At proceed na nga po tayo sa number 2. Sigawan at pagalitan siya sa labas, lalo na kung may tao. So ito po, isang bagay rin to na ayaw namin mga babae. So alam ko, ayaw nyo rin tong mga lalaki, pero iba po kasi pagdating sa babae. Kapag ang lalaki sinigawan sa labas, so, parang common na lang yan sa paningin ng tao. So, tatawanan na lang ng tao yan. Pero kapag nangyari sa babae, ang babantingin namin sa sarili namin. Kapag kami ay pinagalitan o sinigawan sa labas ng aming asawa o jowa, sasabihin, hoy, marites ka na naman dyan. Diyan ka na naman. O kaya, hoy, mag-uusap mo ng pinggan. Di ka pa nakapaglaban, diyan ka na kagad. Yung mga tipong gano'n na talagang sinisigawan o pinapagalitan sa labas. So, ayaw po namin yan. Kasi po, kapag yan ginawa niyo sa isang babae, nakakababa po yan para sa kanilang sarili. So, ang pakiramdam po namin kapag ginaganito kami ng lalaki, hindi kami mahal ng lalaki. So, kaya kung may gusto kang sabihin sa babae, sa asawa mo, daanin niyo po yan sa malumanay na salita. So, tawagin mo sa loob, sabihin mo, oh, hindi ka pa nakapaglaban, nandiyan ka na kagad. Di ba, gano'n, daanin sa salita, huwag niyo pong sisigawan sa labas. Kasi, minsan, nagtataka kayo kung bakit nanlalamig sa inyo yung asawa niyo, yung jowa niyo. So, hindi niyo alam, ginagawa niyo itong mga bagay na to. Na talaga nga namang pumapatay sa aming pagmamahal para sa lalaki. So, proceed na po tayo sa number 3. Sabihan na hindi masarap ang luto niya. So, alam ko, kadalasan nangyayari talaga ito sa mag-asawa. Yung sasabihin na, yung klaseng luto naman yan, bakit mo magluto? Ang alat, ang tabang, tsaka overcook. Yung mga ganon, kadalasan lalaki talaga yung namimintas sa luto ng babae. So, minsan normal talaga yan sa mag-asawa sa isang bahay na yung pintasan ng luto. Pero hindi nyo alam, nasasaktan talaga yung babae pag sinabing ganon na, ano klase ba naman luto yan? Hindi ka marunong, tanda-tanda mo, hindi ka rin magluto. So yung mga ganitong salitaan, Lods, ayaw ko talaga to kahit sa akin, nangyayari rin to sa akin eh. Ayaw kong sinasabihin ako ng ganon. So pwede mong sabihin na, oh Han, medyo maalat yung luto mo next time medyo bawasan mo ng asin. Honey, na-overcook yung luto mo, next time bantayan mo. So honey, ang tabang, dagdagan mo konti ng asin. Pero yung sasabihin mo na anong klaseng luto yan, hindi ka marunong magluto, pangit. Minsan may mga ganun lalaki talaga, bukang bibig nila yung ganon sa bahay. So, pagka pa ulit-ulit yung sinasabi sa asawa niya yan, namamatay po yung pagmamahal ng babae sa inyo. Kasi nga, tuwing sasabihin nyo sa amin, paramdam namin, hindi kami mahalaga sa inyo, hindi nyo kami mahal. So, ang tingin nyo sa amin katulong, hindi asawa. So, proceed na po tayo sa number 4. Hindi pagsusorry tuwing may tampuhan kayo. So, alam ko, daming lalaking gumagawa na naman yan, na nagkatampuhan sila ngayon ng asawa niya, ng jowa niya, hindi nagsusorry. So, ang gagawin, jer na lang. And then, pagkatapos mag-jer, alam naman nila, papayag yung babae, syempre. Isang kalabit mo lang, jer. O, okay na, nag-uusap na kayo ulit. Walang sorry. So, kapag po ganito yung ginagawa ninyo, jer ka lang, tapos okay na kayong dalawa. Hindi ka nag-sorry. Naiipon po yung tampo sa'yo ng babae. So, kapag naiipon po yun, tampo na yun, andun lang po yun, hindi po yun nawawala. Mga babae, Lods, nababasa na namin mga mindset yung mga lalaki. No, kapag ka, kunwari, dalawang araw, kaya nyo kami tiisin na hindi ka usapin. Pangatlong araw, hindi na makatiis. Jer na yan. So, kailangan na niya ako. So, lalapit na sa akin yan. Pero hindi nag-sorry. Jer lang. And then, after nun, bating na kayo. So, yung mga tipong ganon, yung mga ganun klase ng relasyon, Lods. So, hindi po maganda yon. So, bad impact po yun sa relasyon. Kaya kapag po ang lalaki, jer lang, hindi naman nag-sorry, hindi nyo alam, Lods, sa katagalan ng panahon, namamatay ang pagmamahal sa inyo ng babae. Kaya nga may mga babae na tumitingin sa iba eh. Kaya nga may mga babae na pumapatol sa ibang lalaki. Kasi nga, dahil sa maling pakikitungo nyo rin sa inyong mga asawa. At proceed na po tayo sa number 5. Ayaw na ayaw ng babae ito, tinatanggihan sa sex.
So, kapag ka ang babae, kunwari, nagaya sa inyong may pag-jerjer, at tinanggihan ninyo, sabihin nyo, ayoko ngayon, hulog ka na. Bukas na yan. And then, pag kayo, ang nagyaya, hindi kami makahindi. Kailangan pagka nagyaya kayo, pumayag kami. Sa ayaw man namin o hindi, kailangan papayag kami. Diba, gano'n naman talaga eh. Sa mag-asawa, totoo to eh. Kahit sa magjowa eh. Kapag ang lalaki nagyaya, na mag-jerjer, hindi makahindi ang babae. Kahit sabihin natin masama paramdam namin, pagod, antok. So, ang lalaki walang pakialam yan, jerjer pa rin yan. Tatanggalan ka pa rin ng panty yan. Pero kapag po ang babae ang nagyaya, minsan kadalasan may mga babae talagang sila ang nangangalabit. Isa na po ako doon. Ako mahilig ng mga labit eh. So kapag po kami ay natanggihan pagdating dito, kunwari nagyaya ako and then inignore mo ako, natulog ka na. And the next day, inignore mo na naman ako, nagyaya na naman ako. And the next day, ikaw naman nagyaya. Ayoko pero wala akong nagawa. So, napapayag mo ako. So kapag po ang babae, tinanggihan niyo po dito, ito po yung pinakamalalim na tampo ng babae sa lalaki. So, ito po, kapag paulit-ulit yung pong ginagawa ito sa kanya, namamatay po ang pagmamahal sa inyo ng babae. So, magtataka ka na lang, bigla siya magbabago, manlalamig sa'yo, next time, hindi na yung mga ngalabit, kasi nga sa iba na yung kakalabit. Tapos, tatanungin niyo yung babae, bakit nagloko? Tapos, sabihin niyo, hindi na kontento sa'yo. Parang hindi makontento sa'yo, eh, ikaw mismo. Hindi mo kayang ibigay yung mga pangangailangan niya bilang babae. So, kung may pangangailangan yung mga lalaki, may pangangailangan din kami bilang babae. So, kaya kung ginagawa mo itong 5 bagay na ito sa asawa mo ngayon, hinto mo na yan para hindi mamatay ang pagmamahal niya sa'yo. At maiwasan niyo po yung malalim na tampuhan nang hindi na pag-uusapan. So, hanggang dito na lang po tayo, Lods. I hope you learned something in this video. More videos to come. So, stay connected. And see you again to my next video. God bless. Bye-bye!